Wala akong signal. Try mo kong tingnan saan? Sa Wala akong signal. Facebook mo. Facebook. Pa-live na ako. Hello, sound check. Hello, sound. Si ate po, naka-watch na. Hey, sa ilang saglit lang po ay magla-live na po tayo para sa ating prayer meeting. Standby po kayo at manood po dyan sa mga bahay para po sa ating prayer meeting today. Ano po? Patayo daw po para malaki. Ano siya eh, wala tayong pang-ipit na patayo. Kaya ano lang, Nakaside nakahiga lang. lang talaga siya. Oh. Walang ano eh. Dapat meron, hindi kaya ng pang-ipit na patayo. Kasi ewan ko lang, kung isa-side ko to, baka... Si Mark nanonood. Pastor Jeffrey nanonood din. Ano ba? Alright, so welcome sa atin pong live streaming. Ano po, inagahan po namin yung service today para po sa ating sama-samang pananalangin. So welcome to the Promised Land Baptist Church. Nandito po tayo ngayon to pray to the Lord sa atin pong present situation. Pero lahat ng yan ay sa Panginoon ang kapurihan at pasasalamat sapagkat tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na siya ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa oras po na ito ay magsimula po tayong umawit sa Panginoon. Itong mga songs naman na ito ay very familiar ano po sa inyo. At awitin po natin yung Tell It to Jesus sa hymn number 125, 125 sa ating mga songbook ay awitin po natin yung lahat po ng stanza. Ano po? Tell it to Jesus. Okay, ready now, sing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You know others as a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and be them? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins that women's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no others as a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Verse 3. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no others as a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Last stanza. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no others as a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Purihin ng Panginoon, may isang bagay na kung saan ay laging open at handa siya na umabot sa atin. Yan po ay ang linya ng ating Panginoon. So we thank God sapagkat every time na tayo tumatawag sa Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things
which thou knowest not. Ano po? So napakabuti ng Panginoon. Instead of worrying, instead of counting the problems na pinagdaraanan natin, we need to count the blessings and name them one by one. Sa atin pong susunod na awitin natin, Count Your Blessings. Hymn number 52 sa atin pong mga songbook. Count Your Blessings. Awitin po natin lahat ng stanza. Okay, ready now, sing. When upon life's billows you were tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you were called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings. Your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Number 4. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na sa lahat ng araw ng ating buhay, ang Diyos ay hindi nagkulang. Siya ay tapat na nagbibigay ng lahat ng ating pong pangailangan. At mapapagsubok man ay kailangan nating pasalamatan siya sapagkat tayo ay lumalago sa gitna ng ganitong mga karanasan sa buhay. Ano po? And we thank God, we are here to glorify the name of the Lord, the name above all names. So tayo po ay lumapit ngayon sa trono ng biyaya ng Panginoon sa panalangin. Tayo po manalangin sa ating pong opening prayer. Lord God, salamat po sapagkat ang patuloy na pangako mo ay nakapangyayari, Panginoon, sa bawat araw ng buhay po namin. Walang dahilan para hindi ka namin itaas, sambahin, at purihin, Panginoon, sa bawat araw. From the rising of the sun to the going down, Panginoon. Your name will be praised, O God. Sa oras na ito, kami narito para patuloy, Panginoon, na magpasalamat sa mga answered prayers at humiling muli, Panginoon, sa iyong banal na trono. Sama-sama po kami na nandito upang ilapit ang amin pong mga pinagdaraanan sa buhay na alam namin na batid mo, Panginoon, because you are in control, you are sovereign, at alam namin, Panginoon, that your faithfulness, your goodness and mercy, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, nawa niyo po kaming samahan at patuloy na turuan ang iyong kalooban sa lahat po ng aming dapat ilapit
sa aming pong pagtitipon, Panginoon. Bagaman ng mga members, mga kapatiran na sa mga bahay-bahay, nadalangin ko, Panginoon, na makipag-cooperate yung bawat isa sa sama-samang pagpapanalanginan, Panginoon Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa sa buhay ng bawat isa sa atin. At nawa, Panginoon, ang patuloy na presensya mo ay madama sa mga sitwasyong ito at patuloy na magpaalala na meron kaming Diyos na buhay, na meron kaming Diyos na tumutugon, na meron kaming mapagmahal na Diyos at mapagkalit ng Diyos sa aming buhay. Salamat po ng marami. Iti aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so few announcement po. Alam natin na hindi pa tapos yung ating sa miyembro ng Promised Land Baptist Church, kundi sa mga kapatid natin sa Panginoon na nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mga oras na ito at maging sa labas ng Pilipinas. At inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Amen. At sundan na lamang po ng inyong mga mata habang ito po ay aking binabasa. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Amen. Yan po ang sinasabi. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tayo po'y manalangin sa maklit. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa mga oras na ito, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na maging sa mga oras na ito kami po ay malayang makapaglingkod sa iyo. Bagamat kami po ay hindi magkakasama, kundi kami ay nakikita-kita lamang online, Panginoon, at naririnig ang mensahe mo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ito po ay pribilehiyo pa rin sa bawat isa sa amin na ang iyong salita, Panginoon, ay maihayag, at ganoon din, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa iyo. At maraming salamat sa kalayaan na ito, Panginoon, patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Dalahin ko po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw po ang siyang kumilos, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong kapangyarihan, at makita lamang, Panginoon, at maitaas namin ang tanging pangalan mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. At nais ko pong tayo ay magkaroon ng pagninilay-nilay tungkol sa mga verses na ito, sapagkat sa atin pong sitwasyon sa panahon na ito ay talagang malaking bagay po na magkaroon ng encouragement sa salita ng Panginoon. Sapagkat marami pong mga tao sa mga oras na ito, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa labas ng ating bansa at sa buong mundo, balisa po ang bawat isa, ang karamihan sa kanila. At marami ang mga nagpapanik. At ang pagpapanik at pag-worry ay talagang ito ay hindi maliit na issue. Ang pagpapanik at pag-worry ay ito ay isang issue ng kakulangan ng pagtitiwala. Amen. Ito ay issue ng kakulangan ng pagtitiwala. At napakalaking issue po ito pag ito ay naging issue sa isang Kristiyano. Sa isang tao na mayroong Diyos. At nais ko po na ating isa-isahin itong mga issue na ito patungkol po sa trust o pagtitiwala. At ayon po dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 ay sinasabi dito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen. Pag sinabi po nating pagtitiwala, isa po sa mga pinaka dapat po maunawaan natin. Unang-una, ito po yung object of trust. Kung sino po yung object ng ating pinagkakatiwalaan. Amen. At marami po sa atin
ay mga nabigo at nawalan ng pagtitiwala sapagkat ang object po ng kanilang pinagkakatiwalaan ay limitado. At marami sa mga pinagkakatiwalaan natin, na inilalagak natin itong tiwala natin na ito sa mga bagay na limitado. Sa mga bagay na hindi panghabang buhay. Katulad po ngayon, marami na pong mga trabaho ang naapektuhan. Maraming mga trabaho ngayon ay nahinto na. At minsan, hindi natin maiwasan, marami sa mga tao na nailalagak natin yung ating future sa ating mga trabaho. Dahil meron tayong magagandang trabaho. Meron tayong mga trabaho na kumikita tayo ng sapat. Subalit ang trabaho po, katulad sa nararanasan natin ngayon, limitado din. At bibiguin po tayo ng trabaho. Sapagkat hindi po ito panghabang buhay. Ito po ay limitado. Trabaho. Ano pa bang mga bagay na kung saan inilalagak ng karamihan sa mga tao ngayon yung kanilang tiwala? Kung hindi trabaho, abilidad. Nagtitiwala ang karamihan sa kanilang abilidad. Sa kanilang mga natapos. Sa kanilang mga educational background. Na dahil meron silang magandang natapos, magkakaroon sila ng isang magandang buhay. At minsan doon natin na ilalagak yung mga tiwala natin. Pero katulad po ng sinabi ko, ito po ay limitado lang. May hangganan ang lahat ng ito. At darating ang panahon, marirealize natin, bibiguin tayo ng mga ito. Dahil pa natin nilalagak ng ating pagtitiwala sa mga nakapaligid sa atin, sa mga kakilala natin, sa paraan natin. At lahat po ng ito ay talaga pong mauuwi sa pagkabigo. At kaya po maraming mga tao ngayon nagpapanik. Kasi wala silang mapanghawakan ng kanilang pagtitiwala. Amen. Kaya nagpapanik sila. Pero sa ating mga Kristiyano, opo, bagamat tayo ay mga tao at nakakaranas po tayo ng realidad na dumarating sa buhay natin na tayo ay nagpapanik din. Pero napakalaking encouragement sa atin ang salita ng Panginoon. Na tayo ay mayroong Panginoong Kristo sa ating puso. Na siyang nagtuturo sa atin na hindi dapat tayo mag-worry. Bakit po? Kasi ang sabi po dito, na dapat yung ating pagtitiwala, yung object ng ating pagtitiwala, ay dapat nasa Panginoon. Amen. Napakalinaw po na sila, trust in the Lord. Sino ba ang Panginoon? Sino ba siya? Alam niyo po, sa lahat ng mga leader ng bawat relihiyon sa buong mundo, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang po ang nag-claim na sa kanyang pagkamatay, siya po ay mabubuhay after ng kanyang kamatayan. At tunay po na hanggang sa mga oras na ito, ang Panginoon natin ay buhay. Amen. At ang Diyos po na pinagtitiwalaan natin, pinaglalagakan natin ng ating pananampalataya, ay Diyos na buhay. Right. Hindi po isang Diyos na bato. Hindi po isang Diyos na kahoy, kundi Diyos na buhay. At tayo po ay makakaasa na ang Panginoon ay may kontrol ng lahat. Nababalisa ang lahat. Natatakot ang lahat. Na kung anong mangyayari sa atin, sa future na darating. Pero tandaan po natin, buhay na Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Amen. Praise God. Buhay na Diyos. At ang Diyos na ito ay may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Hindi tayo dapat mabalisa. Kasi ang Panginoon ang may kontrol ng lahat. Ano man po ang mangyari sa atin,
Kung tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon, at tayo nasa kamay ng Panginoon, wala pong sino mang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay, sa kanyang kapangyarihan. At salamat sa Panginoon sa kanyang salita na patuloy po nagpapaalala sa atin. Hindi po sa anumang mga bagay dapat natin ilagak ang ating pagtitiwala, kundi sa Panginoon lamang. Dahil ang Panginoon lamang po ang tunay na may kakayanan. At ang sabi ng Biblia, He who began a good work in you is faithful to fulfill it until the end. At naniniwala po ako na ang Panginoon na siyang kumilo sa atin mula pa nung umpisa ay tapat. Amen. Right. Tapat po siya mula pa noon hanggang ngayon at sa darating po na future. Tunay po na dapat nating ilagak ang ating pagtitiwala tanging sa Panginoon lamang. Napaka-importante po ng object ng ating pagtitiwala. Amen. Kung sino siya. Kasi kung sa iba, maliban sa Panginoon, ipe-fail po tayong lahat. Tama. Ipe-fail po tayong lahat. Maraming mga kapatid natin na nakakaranas ng kawalan, nakakaranas ng mga sakit, nakakaranas ng panghihina, nakakaranas ng mga aksidente, nakakaranas ng mga kung ano-ano. Hindi po sa doktor, hindi sa gamot, hindi sa pera na meron tayo, hindi sa impluensya na meron tayo, kundi sa Panginoon po ang lahat ng pagtitiwala dapat ibigay natin. Kasi siya lamang ang tanging object ng ating pagtitiwala na hindi magtitiis sa atin. Sapagkat ang Panginoon, siya ang Diyos. Diyos ng mga buhay. At hindi ng mga patay. Amen. Pangalawa po na nais ko makita natin sa verse na ito. Una po, yung object ng ating trust. At ang sabi niya dyan, pangalawa, sabi niya sa verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Nais ko pong bigyan natin nandiin yung salitang with all thine heart. Una po is the object of our trust. Pangalawa, the degree of our trust. Amen. Minsan pong narinig ko si Pastor sa kanyang preaching. Nagbigay siya ng isang illustration. Ito ay ginamit din sa Bible School namin. Sa aming evangelism. Talagang natandaan ko itong illustration na ito. Merong isang tao na nahulog sa bangin. Nahulog siya sa bangin. At sumigaw siya ng saklolo. Humingi siya ng tulong sa Panginoon kasi babagsak siya dun sa bangin. Pero bago pa siya bumagsak, nakasabit siya dun sa sa maliit na sanga. Natandaan ni Pastor. Nakasabit siya dun, sumabit siya. Hindi pa siya nahulog ng tuluyan. Dun sa malalim na bangin. Hindi niya makita yung ilalim. Kasi malalim talaga. So nasabit lang siya dun. Humihingi siya ng tulong. Panginoon, Panginoon, tulungan mo. Tulungan mo ang iyong anak. At tininig siya ng Panginoon. Sumagot sa kanyang Panginoon. Tutulungan kita. Bumitaw ka sa sanga. Alam niyo po yun? Nung sinabi ng Panginoon na bumitaw siya sa sanga, ano mangyayari sa kanya pag bumitaw siya? Tuluyan na siyang mahuhulog. Marami sa atin, alam natin yung object ng ating pagtitiwalaan. Pero ang problema minsan sa atin, kung paano tayo tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Hindi po maaaring hindi lumubog ang isang tao na umaapak sa isang bato at yung kabila niyang paa ay nakaapak doon sa kumunoy. Pareho lang din po yung mangyayari. Doon sa isang tao na nakaapak yung kanyang dalawang paa doon sa kumunoy, lulubog din siya.
lulubog din po siya. Kasi po ang half-hearted na pagtitiwala ay para mo na rin sinabi na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala ka nga sa Panginoon, pero sariling paraan mo yung ginagawa mo. At hindi sa paraan ng Panginoon. At dito tayo karamihan nagte-fail. Na sinabi na ng Panginoon sa kanyang salita, ganito ang gagawin natin. Ganito ang dapat mong gawin. Pero pilit natin, ginagawa yung sariling paraan natin. Na ang sabi ng Panginoon, na tayo ay magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Hindi 50% lang. Kundi ng buong puso natin. Ng buong tayo. Nawa, ito po ay isang mensahe na magpaalala sa atin na ang tunay po ng pagtitiwala ay hindi isang half-hearted na pagtitiwala sa Panginoon, kundi ng buong puso. Buong puso po na pagtitiwala sa Kanya. At mangyayari lamang yun kung ating ipapaubaya ang lahat sa Panginoon. Right. Let go and let God work on you. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon doon sa tao na nakabitin sa bangin. Nais ng Panginoon na i-let go niya na at hayaan niya ang Panginoon na siyang kumilos. Kasi sinabi na ng Panginoon, nagsalita na ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sinabi ng Panginoon yung dapat nating gawin. Anong sabi niya sa Matthew chapter 6? Sabi niya, huwag kayong mag-worry kung anong kakainin niyo ngayon. Kung anong kakainin niyo bukas. Kung anong dadamitin niyo bukas. Amen. Sapagkat tapat ang Panginoon na siyang magpo-provide sa atin. Kung ang mga ibon nga at mga bulaklak sa paligid, walang nag-aalaga sa kanila. Pero patuloy silang nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Paano pa kaya ang mga anak niya? Amen. Ang nais lang po ng Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya ay buong puso. Amen. Right. Una po, the object of trust. Pangalawa, the degree of trust. And lastly po, ang sabi niya rito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Pag sinabi pong lean unto thy own understanding, lean not unto thy own understanding. Tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon kung paano natin i-express yung atin pong pagtitiwala sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, lean not unto thy own understanding. Yung pangatlo po ay ang manner of trusting God. Una, yung object ng trust natin. Pangalawa, yung pong degree ng trust natin. At ang pangatlo po yung manner of trust na nais ng Panginoon na gawin natin. Ito yung act of living, kung paano natin ipapakita yung ating pagtitiwala sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, huwag mong pagtiwalaan yung sarili mong pangunawa. Sa madaling salita po, sinasabi ng Panginoon sa atin na tayo po ay mabuhay. Mabuhay ng may pananampalataya. Amen. Yun po yung pinaka-short explanation ng Panginoon. Na tayo ay huwag mabuhay sa sarili nating pangunawa. Sa sarili nating kakayanan. Sa sarili nating pamamaraan. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ganito po ang sinasabi niya. Paano ba yun? Sa verse 6. In all thy ways, acknowledge Him. Ganito po dapat natin ipakita kung paano yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng hakbang na gagawin natin, i-acknowledge po natin ang Panginoon.
Paano ba natin i-acknowledge ang Panginoon? Sa pamamagitan po ng pananalangin. I-acknowledge natin ang Panginoon na sa lahat ng desisyon na gagawin natin, saan man tayo pupunta, ano man yung mga gagawin natin na yan, ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Na sa lahat ng gagawin natin, humihingi tayo ng kanyang counsel. In all thy ways. At ang sabi po dito, all thy ways. Sa lahat po ng bagay. Hindi lamang pagka yung nasa ano na tayo, nasa alanganin na, yung hindi na natin kayang gawa ng paraan. At ito po ay totoo minsan sa aking buhay. Na palagi akong nagiging bagsak. Kasi sa bahay ako po ang ang warrior. Hindi warrior po sa bahay. Na palaging ano kaya ang ulamin, lulutuin, ganyan. Pero malaki pong blessing ang salita ng Panginoon, ang kanyang mensahe na ito sa akin. Na sa lahat po ng bagay, i-acknowledge natin ang Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin. At maaari po natin yan maipakita sa pamamagitan ng panalangin. At salamat sa Panginoon na ang church na ito, ang iglesia na ito, ay nagpapatuloy sa pagpapanalanginan sa bawat isa. Amen. At hindi po tayo mahadlangan ng isang simpleng virus lang. Amen. Hindi po tayo mahadlangan ng virus lang. Sapagkat ang Diyos natin ay mas mahigit po dyan. Yung object ng ating trust ay mas higit po dyan. At salamat sa Panginoon kasi tayo po ay nagpapanalangin. Amen. Marami pong character sa Bible na ganito ang ginawa. Example na lang po yung kay Daniel. Nung nagkaroon ng plot yung mga leaders sa kanya para patayin siya at ipakain siya sa mga leon. Nagkaroon sila ng plot. Pero anong ginawa ni Daniel? Nanalangin muna siya sa Panginoon. Pumunta sa kanyang kwarto at doon nanalangin sa Panginoon. Yan po yung pag-acknowledge sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa ruling ng Panginoon sa buhay natin. Na sa bawat gagawin natin, isang guni natin sa Kanya. Hindi lamang po sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa pamamagitan po ng una, praying, pangalawa po yung pag-ponder ng Kanyang salita. Amen. Kasi sa pamamagitan ng pagbulay-bulay natin sa Kanyang salita, malalaman natin kung ano yung nais niyang sabihin sa atin. Kung ano yung mga gusto niyang gawin sa buhay natin. Kung saan niya tayo nais dalhin. Maipakita po natin yung manner of trust natin sa pamamagitan po, una ng panalangin, pangalawa, ng pag-ponder po ng Kanyang salita. At pangatlo, yung pong pag-practice Amen. nung natutunan natin sa Kanyang mga salita. Mawawalan po ng saysay yun kung hindi natin ginagawa. Ang Kanyang salita na natutunan natin. Nais ko lang pong ipaalala ulit yung ating mensahe na patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon, trusting God. Una po is yung object of trust natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pangalawa po yung degree ng trust natin with all our heart. At pangatlo po ay yung manner of trusting God. Kung paano po natin ipakita ito, ipamuhay ang pagtitiwala nito na meron tayo sa ating Panginoon. Nawa po ang salita at mensahe ng Panginoon ay maging silbing encouragement sa bawat isa sa atin. Sa mga kapatid natin na nababalisa. Sa mga kapatid natin na mayroong pinagdadaanan ngayon. Sa mga kapatid natin na nakakaranas ng kawalan. Sa mga kapatid natin na may mga sakit. Sa mga kapatid natin na mga nanghihina. Dapat po tayong magtiwala sa Panginoon.
Sapagkat sa Panginoon lamang po tayo tunay na magkakaroon ng tiwala na kailanman po hindi magpe-fail. Sapagkat ang Panginoon natin ay Panginoon ng mga buhay at hindi ng mga patay. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa mga oras na ito na patuloy ikaw po ang siyang kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. Bagamat may mga curfew, bagamat may mga rules. Salamat, Panginoon, sapagkat niloob mo na kami po ay makadaos ng panambahan namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang iyong salita ay sumagana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay mabuhay ng mayroong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na kami ay mabuhay na may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang tunay na dapat namin lagakan ng aming pagtitiwala. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother James. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. The object of trust, no? The degree of trust and the manner of trust. Salamat sa Panginoon. So, sa pagpapatuloy natin, before na mag-pray tayo ng sama-sama, awitin natin yung where could I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? Sa mga nakalam ng song na to ay sabayan niyo po kami. Ano po? Hymn number 111. Hymn number 111. Okay, kung nakita niyo na, awitin po natin. 3 stanza lang po ito. Ano po? Living below in this old simple world. Okay. Hymn number 111. Ready now, sing. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Neighbors are kind, I love them everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Life here is grand. Life here is grand. With friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face the chilling hand of death, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Amen. Purihin ng Panginoon. Ang buhay natin ay patuloy na ilaan sa pagtitiwala sa Panginoon, sa sa kalakasan man o sa panghihina. Ang patuloy na atin pong maitanyag ay ang atin pong matatag na pananampalataya sa atin pong makapangyarihang Diyos. Ano po? So sa oras na ito, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo i-type dyan sa screen ng ating yung mga cellphone or laptop. Titingnan na lang ni Brother James para maisama namin sa ating prayer items. Ano? So magkakaroon tayo ng 5 minutes na
pagpapanalanginan. Samahan niyo po kami dyan po sa inyong mga kinaroroonan. So sama-sama tayo na manalangin. Magkisama po sa prayers yung mga frontliners natin, ano? Mga doctors, mga police, yung mga nangasiwa sa gobyerno, yung ating presidente, yung atin pong patuloy na mga supermarket na bukas, ano, yung mga nag-o-offer ng mga basic necessities. Ipag-pray natin na lahat ng yan ay mag-operate according dun sa maayos po na panukala ng ating pong gobyerno. At ipag-pray din natin yung patuloy na mabilis na paggawa ng pong vaccine or medicine na i-release po ng World Health Organization na ibibigay sa buong mundo, ano po, para masugpo yung pong COVID-19 virus. So pagkisama din sa prayer, yung si Pastor Ayan, patuloy na sa hospital siya ngayon, sa kanyang 14 days quarantine. At pagkisama din sa prayer, ibang may pastor din, yung sa pastor ng si Pastor Fidel Dia, yung pastor ng Manila Baptist Church ay nasa hospital din siya. So meron pang mga ibang mga kapatiran tayo din, ano, missionary na isa sa, I think parang sa Thailand ba, na nag-positive din. So kailan lang may announce. So pagkisama din sa ating mga prayer, ano, yung mga missionaries natin na naka-expose ngayon, pero hindi po matitigil yung pag-share ng gospel ng Panginoon, whether by life or death. Ang Panginoon ang siyang magnify, ano po, sa ating pong buhay. Pag-pray din natin yung supply ng mga testing kits, ano, na nawa ay mas madami yung maibaba na sa municipality per municipality, para yung pong mga PUI, yung pong mga Christians ay nawa wag pabayaan yung daily na devotion. So alam natin na ang news ay nakapagbibigay din niya ng panghina minsan sa kalooban. So kailangan nating i-overcome sa mga spiritual insight na binibigay sa atin ng Panginoon. At syempre yung ating yung mensahe na pagtitiwala sa Panginoon ay ang Kristiyano ay dun manangan sa Diyos na may akdaan ng lahat, ano po. So may mga prayer requests. Yan, sige po. Yun daw pong ni Sitzel. Rayuma daw po ni Sitzel. Okay, Rayuma ni Sitzel. Prayer request po sa mga anak ko na malayo sila sa COVID-19. Sa Manila po sila. At DSWD Memoropa. Thanks po. Sino po yan? Imelda Mendoza po. Si Sister Imelda Mendoza. Amen. Sige po. Sasama po natin yan sa prayer. As yung amin din family doon sa Isabela, sina Mami Lita ay naka-quarantine din sa kanilang bahay. Sapagkat sinamahan nila si Pastor Ayan, parang gano'n. So, kinonsider na gano'n. So, yun po. Maraming places ay inaantabayan na natin yung mga bilang pa, pero alam natin na ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Si Angela rin, ang pagsama rin sa prayers, Angela, no, ubot sipon din. So, meron pa mga prayer requests? Sige po. Yung ating yung mga trabaho po na natigil ay wag nawang maging dahilan ng pagkakaroon ng takot at pangamba na hindi na kayo makakain. Ang Diyos ay tapat at sapat ang kanyang biyaya. At ipanalangin natin na ang provision ng Panginoon ay maranasan po ng bawat isa, ng bawat mananampalataya sa mga nangyayari, nakakulangan ng supply. So, pag-pray din natin na yung ating mga barangay officers ay mas mabilis nila na maipadala yung mga tulong. Ate Rosel daw po sa kanyang balakang. Okay. Si Sister Rosel sa kanyang yung sakit yung kanyang balakang. Makakadilata yata sa Parang wala pong video. Ayan. Okay.